May nagsabi or may nag-message sa akin kung paano daw yung diskarte kung mga bakal. Nung last na video kasi natin, nakita nila napakalinis. Actually, ang gamit namin dito as requested ng client natin is yung 3/4 na pinolik. So ano nga ba yung tinatawag natin na two-way slab? Ito. So wala pa tong spacer sa ilalim. Fabricate o kaya ginawa, mga kamusta. 3D printing na tinatawag. So ito yon. Ngayon, yun pa yung spacer natin. Tapos ang ilalagay natin dito is chair bar, kung saan bakal o kaya palaka na tinatawag namin. So mamaya papakita ko sa inyo, o kaya sa mga shorts videos natin papakita ko sa inyo yan. Between actual measurement at saka per square meter. So ito yung gusto kong ipaliwanag sa aking mga estimator ko, si architect tsaka si engineer. Ang gamit namin dito is 80 by 80. Ayan, so ito yung pinaka pinaka main entrance for mga architect. Ayan, yan, main entrance yan. Ayan, dito tayo sa proyekto natin, Santiago Isabela. Ayan, so maraming salamat kay Gian Scaffolds. So nagpa-rescue tayo at kinulang at nasa ibang project pa yung mga scaffoldings natin. So sa ngayon, nandito kami ngayon para double check ko yung bakal natin. Ayan, syempre kasama natin tong project engineer natin, si MJ Andrada. Wanted. Ayan, project engineer natin yan. And nandito si Arky, sinama ko para mag-actual kami para sa layout nung tiles na kagad kahit wala pa yung flooring, no? So mag-actual kami. Dito kami ngayon para i-check natin. Actually wala pang mga tukod to, kulang pa. So may mga tukod na to. Ito yung preparation, mga kamusta, nung paggagawa natin para sa pag-slab natin. So maraming nag-message sa akin kung paano daw yung diskarte kung mga bakal, bakit daw napakalinis. Nung last na video kasi natin, nakita nila napakalinis nung paglalagay natin ng forma, ganyan. Tapos malinis daw yung lahatag. So ang kagandahan lang kasi na ito, puro bakal na siya. So ito yung ginagamit namin, puro bakal na. Ibig sabihin may mga kanya-kanyang sukat yan na naangkop at may mga clamp na naangkop para dyan. At kung ano yung mga kailangan mo i-brace, kung ano yung kailangan mo ilagay na pamorma. Actually ang gamit namin dito as requested ng client natin is yung 3/4 na pinolik. So siya ang nag-decide niyan. Ang nilagay namin yan na proposal dati is hollow board, which is plastic board na ho siya, pero sabi naman niya gusto niya ganito na. Kasi ito minsanan lang naman kasi provided niya nga yan, yan naman yung napag-desisyon niya at 3/4 na yung kailangan at gusto niya. So yun yung na-desisyonan. So bali nakakompleto na namin lahat. Ayan, nakapaglatag na kami dun sa pagbabakal natin, no? So akyatin natin mamaya. So based dito sa may mga pamorma natin, ito yung sinasabi ko na meron tayong siruho. Yan, at least pasok sa H/4 niyan. O kaya naman usually yung ginagamit natin dyan ay 240 na foreman, na kung saan yung laki nung isang plywood. So ayun, pasok yun kasi around nasa 240. So ibig sabihin 4 feet by 8 feet na laki nung plywood natin. Usually yung pinakamataas niya, yung height niya na kung saan nasa 2.4 o kaya naman 8 feet. Ayun po yung kung saan yung siruho o kaya doon mo makikita or located yung ating siruho. Yan. So kaya siya may mga ganito. Kung ipapakita natin at saka titingnan natin doon sa structural naman niya, mga kamusta. Usually sabi nga nila mas malakas daw kapag nakasagad. Pero meron din naman nakalagay doon sa may structural structural plan natin na kung saan kinukuha na lang dyan is 2.4 o kaya naman H/4. So yun yung mga isang bagay. Kaya itong ginawa namin dito ay naka H/4 siya. O kaya naman yung height divided by 4, no? O kaya naman yung 2.40, yun ang yung ginamit namin, no? So ito kasi yung from finish kasi yan below the beam ay nasa 3 meters. So 3 meters yan, si standard yan. So yun po yung below the beam from finish flooring natin, no? So yun po yung mga naka-indicate yan. So akyat tayo sa taas para makita. Ayan, no? So ito kumbaga pagdating na sa SO2, sabihin na nila
hindi pwede. Bagsak ka agad. Kasi nga, ang kailangan mo dyan, dalawang kamay ang pag-akyat. So ito nakakuan tayo. Naka two-way slab tong part na to. Yan, tong portion na to. Two-way slab din to. Tapos two-way slab. So ano nga ba yung tinatawag natin na two-way slab? Ito. So wala pa tong spacer sa ilalim. So merong nilagay si client na spacer. Ito siya. Fabricate o kaya ginawa, mga kamusta, 3D printing na tinatawag. So ito yon. Ang sukat nito is 20mm. So napansin ko nga medyo parang na-press niya ata. So siguro yung re-request ko dito yung mas siya, mas solid na. Okay? So yun yung isang bagay dyan. And dito makikita natin yung bangka-bangka o yung L/4 natin. So L/4, ito yung tinatawag natin na two-way slab. Meron tayong bottom at saka meron tayong, ito yung bottom nya, ito yung pinaka top bar natin. So yan po yung mga naka-indicate dyan, no? So dito meron din dito. So yung mga yan, dowels yan para dito sa second floor. Okay, yan. So may mga abang din yan, no? Mga dowel yan. So ready na kami na ito, maglalatag na kami ng electrical. So pagkatapos kasi ng pagbabakal natin, upon checking, kailangan i-check lang naman yan kung okay na spacer para dito sa may slab na kung saan 20mm, no, o kaya 2cm. So yun po yung nakalagay dun sa may plano natin, no. So yun po yung susundin pa rin natin. Ngayon, yun po yung spacer natin. Tapos ang ilalagay natin dito is chair bar, kung saan bakal o kaya palaka na tinatawag namin. So mamaya papakita ko sa inyo, o kaya sa mga shorts videos natin papakita ko sa inyo yan. So yung paglalagay ng mga dugtong o kaya splicing ay usually nasa staggered, lalo na kapag naka L/4 tayo. Okay, so susunod dito pag na-check na natin to, naayos na lahat, okay na yung spacing, kasi hindi ka pwede maglatag ng electrical kung hindi wala pa spacer ng mga para sa slab natin between dun sa may pomorma at saka dito sa bakal natin, no? So pwede ka na maglatag ng electrical at saka sa plumbing natin. Okay, so including na rin yung sanitary, kung saan dito yung sa may CR natin, ito yung masters, and then meron din tayo doon. Okay, so yun po yung mga i-check natin na isa. So yung mga hook, isang bagay din yan, i-check natin. Top bar installation, ano nga ba yung kailangan nating pag-aralan dito, kaya kailangan alamin? So kung napapansin nyo dito, ayan, ito yung pinaka top bar natin. Ito siya. So based dito sa may top bar natin, ito dito mo malilocate yung ating L/4. So ang L/4 natin usually, kapag may mga splicing po yan, ay required na kailangan dapat staggered. So hindi dapat na ang splicing natin pare-parehas, no? So hindi pwedeng magkakatabi yan, kundi staggered, no? So kung sakali itong buo, ito naman dugtong, ito dugtong, ito naman buo. So ganun dapat, mga kamusta, no? So hindi dapat magkakasunod yung mga splicing natin, kundi yung located na ito, kung sakali ito yung buo na top bar natin, yun na sa kabila naman ay splicing naman siya. Okay, concrete spacer para sa bottom at saka top bar natin. So wala pa yung sa ilalim, no? Kung napansin nyo, alam ko baka mamay bash nyo na naman ako eh. Nandito na tayo sa may top at saka bottom spacer, baka mamay sabihin nyo bakit wala sa bottom, o kaya dun sa may spacer ng form board natin, tapos eto meron na. So eto sa form boards natin, spacer na ito 20mm o kaya 2cm. Actually meron tayo dito, pero parang mukhang papalitan nata kasi napansin ko nga na i-press niya. So printed kasi to, or 3D printing kasi yan. Kaya ngayon dito naman sa may spacer ng top at saka bottom natin, 4cm, kamusta, no? Concrete spacer na yung ginamit namin dito, pero aalalayan namin yan ng chair bar. So marami nakakaalam kung ano ibig sabihin ng chair bar, o kaya nakasubok na ng chair bar natin. So yun po yung gagamitin natin dito. Ayan, o. So 4cm yan, o kaya 40mm, kamusta. So yan po yung ginamit namin dito. Concrete na ho siya, kaparehas nung PSI nung buhos natin. Syempre dapat parehas po yan. Itong concrete spacer natin na to, mga kamusta, take note, no, pag naglagay ka nito, kaparehas dapat nung strength nung ilalagay mo na buhos. So ibig sabihin, kung ito 3000 PSI,
or yung slab natin or yung concrete pouring natin ay 3,000 PSI, dapat 3,000 PSI dito. So para parehas sila ng strength, okay? So yun po yung kailangan mga kamusta, hindi po yung kung ano lang. Pero meron nagsasabi, ano daw kung mas matibay daw ba kung yung purong bato o yung ganito. Actually, mas matibay yung purong bato. Yun nga lang, hindi ka makakahanap ng pare-parehas na 40mm o kaya 4cm. So mahirap yun. Kumbaga talagang it takes time para makapagganap ka nun. So yung mga concrete spacer naman natin dito sa may between itong mga main bars natin at saka dito sa may form boards natin ay naka 4cm po yan, no? So doon din natin ginagamit yung ating mga concrete spacer. So importante yan para walang naka-expose na mga bakal. Ang exposure ng bawat bakal na meron dito sa may building, kung sakali man po na hindi nasunod yung mga concrete spacer natin, lalo na dito sa mga poste, mga biga, yan, poste po yan tsaka biga, lalo na sa slab din, ay mayroong tendency kasi na madaling matanggal yung kanyang concrete covering, no? O kaya yung konkreto na kung saan yun po yung nagpo-pour dito o kaya magfi-fill dito sa may slab natin at saka biga natin at saka sa poste. Ngayon kapag may mga naka-expose na mga biga dyan, mga bakal, ay madali hong kalawangin. So yung kalawang na yon, susundan niya naman kung may naka-expose yan, lalo na kapag dito sa labas mayroong moisture na natatanggap, tapos nandun sa may bakal na o kaya natatanggap na ng bakal, nangyayari ho niyan, magkakaroon na ho ng kalawang yan. Yun po yung susundan niya. Kaya nga po merong mga nagsesend sa akin din na ano daw yung magiging paraan kung sakali po na yung slab nila ay nagpapakita na yung mga bakal niya kasi natanggal na yung mga konkreto na nandun. So hindi kasi nasunod yung spacing niya o kaya naman spacer na kung saan napaka-importante po nun, no? So yung iba kasi dinadaya na nila na kung saan pinapalitadaan para hindi nakikita o kaya tinatakpan ng ceiling para hindi nakikita. So importante yan, dapat walang naka-expose na mga bakal dito sa slab natin, columns at saka mga biga natin, no? So para iwasan natin yung corrosion o kaya naman pag kakaroon ng mga kalakalawang na. Okay, mga dowel. So usually meron yung sinasabi nila na pagka may buhos na tsaka nila tinutuhog yung bakal para magka-dowel. Meron din yung paglalagay ng dowel naka-L lang. So ito mas maganda. Ito yung paraan na kung saan mas makakasiguro ka na hindi gagalaw, mas nakalock yung dowel mo. So pansin nyo, yan. So naka-bend po yan halos sa 135 degrees, naka-hook para at least yung tindig niya ay naka-eskwala na o kaya tuwid na kaagad. At ang isa pang bagay ay hindi may didikit o kaya naman lilihis dito sa may pinatungan niya, dito sa may pinaka bottom bar niya, no? So yun yung isang bagay dyan, kasi kung yan ay dumiretso dito sa may pamorma natin o kaya form board natin, syempre baka mamaya expose na yung dowel mo, no? So yan po yung paraan. Siguro maraming paraan, pero sabihin na naman ng iba basic lang yan, no? Pero isang bagay lang para mas tuwid yung dowel mo, naka-eskwala na ho yan kung sakali, no? So ibig sabihin pag naka-eskwala, hindi siya yung gumagalaw-galaw lang, mamaya nakatabingi, maya-maya nandun na siya o kaya mamaya naman tumba na. So yun yung isang bagay niyan, kaya sinishare namin yung idea na ganito. Okay? Ayan, tingnan nyo to. Ayan, halos lahat mga kamusta, no? Ayan, concrete spacer natin para dito sa may sidings natin. Ayan, no? So meron tayo dito 4cm, ganun din sa may pinaka bottom bar natin o kaya sa ilalim para dito sa biga natin. So lahat yan 4cm na. So yan po yung required na ilalagay natin na spacer ng bakal dito sa may form boards natin, no? So yung form boards na sinasabi natin, itong pamorma. So napaka-importante po yan na kailangan masunod po kung ano po yung kailangan ilagay na spacer natin. So kung 4cm, 5cm, no? So 3.5. So yun po. Ito gamit namin 4cm yan. Okay? Yan. Ganon din dito sa kapila. Okay, two-way slab. Ang two-way slab natin located sa L/4 nung area nito. No?
So yun po yung kailangan natin kunin. Pero isang bagay nga, sabi ko, kung ano yung naka-include sa structural plan natin, ayun pa rin na masusunod, no? So ayan, kapag ka two-way slab tinatawag natin dyan, meron tayong bottom bar, ito yun, nasa baba, na kung saan continuous ang bottom bar natin. So ibig sabihin kung continuous yan, ay dire-diretso po yan hanggang doon sa kabila. Yan, yun yung pinaka bottom bar natin. And then itong pinaka top bar naman natin, yan po yung sa may L/4 na natin. Okay? Yan. So itong parte na to continuous din yan, yung pinaka top bar niya. Itong part na to, yung dugtong na. So maraming explanation, maraming pang idea pagdating sa mga ganito. Pero pinaka the best niyan, mag-consult tayo sa mga licensed engineer natin syempre. At syempre kung ano yun nandun sa floor plan natin. Okay, tingnan natin to. Ito yung gamit naming pamorma. Ito request to ng client natin na ito daw yung gusto niyang gamitin. So Phenolic or Marine Flex na klase ng plywood, no? So ito yung request niya na kung saan 18mm o kaya 3/4. So yun po yung gamit namin na pamorma dito. So kahit nasabihin natin na plywood dyan, napakatibay po niyan. Kahit nung hindi pa lumalabas yung mga plastic na klase ng mga board, ito na po yung pinaka mas mere-recommend ko na kung saan kapal ng ating pamorma para sa mga slab natin. Kasi for sure at para sa assurance na rin na walang lundo at saka sigurado na diretso yung slab na gagawin natin. At eto, dinadrop na rin namin yung layout para sa tiles between actual measurement at saka per square meter. So ito yung gusto ko ipaliwanag sa aking mga estimator ko, si architect tsaka si engineer, no? So pinaliwanag ko sila in actual. So nandito kami sa site. Yan, sa project natin dito sa ginagawa. Actually wala pang flooring pero nag-proceed na kami sa estimation para sa preparation ng pag-estimate natin ng finishing works, no? So kailangan naming mag-double check at the same time gusto kong ipaliwanag ng husto kung paano yung pagkuha ng tamang bilang ng tiles na kahit nasabihin natin na hindi pa to matatilsan. So ito, ang gamit namin dito is 80x80. Ayan, so ito yung pinaka master, ay pinaka pinaka main entrance turo mga architect. Ayan, yan, main entrance yan. So ang 80x80 natin kailangan naka-center at saka hindi maliliit ang siruhan natin. So nag-base kami sa area. Ngayon, binilang din namin kung ilang piraso yan yung tiles na magagamit. So malaki yung difference kung i-base natin sa per square meter at saka sa mismong actual na installation. So bakit nga ba malaki? Kasi nga ang kailangan natin i-consider dito ay yung bawat sukat or yung design ng tiles na gagamitin natin at saka yung spacing ng sukat ng bawat siruho natin. So napaka-importante po nun. So ipapaliwanag ko din sa inyo yan mga kamusta sa mga susunod na videos natin, lalo na sa actual. Kasi kung i-compare natin at ipagbabasehan natin yung area lang tapos may design yung tiles mo, baka baka papasok yung sinasabi na baka mamaya malugi ka o kaya naman magkulang yung estimation mo dahil nag-base ka sa area o kaya square meter nung ginagawa natin, no? So yun po yung kailangan nating i-check. Kaya nga napaka-importante kung marunong kayo mag-CAD o kaya naman mag-actual. So napaka-importante nun mga kamusta sa pag-layout ng tiles natin. Ayan, no? So abangan nyo na lang to sa mga susunod na araw ay maglalatag na ng electrical. Okay, let's see.